Kumusta po sa lahat ng mga sumusubaybay sa channel na ito? Bagamat tayo po ay hindi nakapag-upload madalas, but then I'm here to give you another important update about BIR. So, dahil sa mga sunod-sunod po na nangyari sa ating bansa ng mga pagsubok ng lindol at mga bagyo, so salamat din sa Commissioner ng BIR dahil tayo po ay binigyan ng extension sa pagpa-file ng ating mga BIR forms and returns. Okay po? So, under RMC 101-2025, na inilabas po ito noong November 11 pa, meron naman nauna dito na memorandum, yung RMC 99-2025 at saka RMC 100-2025. So, dito sa RMC 101-2025, bali pinagsama na po yung nasa memorandum na yun na nauna, plus yung mga additional na BIR Revenue District Offices na kasali po dito sa extension ng deadline ng filing ng mga BIR forms and returns and other document na kailangan isubmit sa BIR. So, alin-alin ba dito yung mga na-extend na RDOs gawa nitong naging subok sa ating bansa ng bagyo? So, ito po yung mga revenue, yung mga Region 1, 2, 3, 4A, 4B, Region 5, and 8. Then, kasama din po dito ang NCR at yung Cordillera Administrative Region. So, okay. So, i-download nyo na lang itong RMC na to. Nasa website naman ito ng BIR. Hanapin nyo lang po yung RMC 101-2025. Then, makikita nyo dyan lahat ng mga affected areas ng bagyong O1 and P, no? Para makita nyo kung kasama ba yung inyong RDO. Okay, so, yan naman po yung kumpleto na listahan from Region 1 sa Cordillera Administrative Region, Region 2, Region 3, and NCR. Kasama din po dyan. Ito kasama pa to sa Region 3. Okay, so yan. And then, itong NCR. So, ayan. Lahat po yan ay pasok po sa mga na-extend ang deadline. And of course, Region 4A, ito yung Calabar Zone. Okay, so halos lahat naman po talagang maraming naapektuhan sa mga nagdaang bagyo. Ito pa po sa Region 4B, Region 5, and Region 8. Okay, so alin-alin ba yung mga forms and mga report o mga required na isubmit sa BIR? So makikita niyo po sa RMO na to or RMC na to yung mga BIR forms and returns, yung mga corresponding due date, and extended po siya until November 28, 2025. So, ano man po yung, halimbawa po yung mga deadline ng November 10, like yung mga Form 1601C, 06190, at hindi yun na i-file on time, pwede nyo po yung ihabol until November 28 without the burden na ma-penalize. Okay, so aside from mga BIR forms, andyan pa po yung mga mandatory report na kailangan ninyong i-submit. Okay, so basahin nyo na lang po yan or much better i-download ninyo para may copy kayo. And also, itong mga EFPS filer din. So this memorandum is also applicable whether you are EFPS or non-EFPS filer sa BIR. Okay? So, ayun po. I think this is 5 pages signed by our Commissioner Lumagi. Okay, so makita nyo sa website ng BIR na naka-advertise din doon itong summarize ng mga affected ng Super Typhoon O1 recently naranasan ng ating bansa. So, ayan po yung mga region covered by this memorandum. And then, ito naman po yung mga nauna na memorandum issued by BIR. Okay, so doon sa pinaka-latest is yung 101-2025, magkasama na po ito doon lahat. Okay, and then, aside from that, meron din silang inilabas recently lang na RMC 106-2025
Ito naman ang ina-extend lang dito is yung BIR Form 1706 and 1707 which also extended until November 28, 2025 din. Okay, so maraming salamat po sa pagtangkilik sa aking channel and sa mga ganito po na marami tayong dinadanas o pinagdadaanan na kalamidad. Huwag po natin kakalimutan ang Bible verse na ito from Isaiah chapter 41 verse 10. Okay, so lagi po natin iisipin na atin pong lakasan ang ating pananampalataya at pananalig sa kung may kapal at atin pong malagpasan, lalong-lalo po yung mga greatly affected by this super typhoon. Makakabangon din po. And let us pray for our kababayan and also for our country. So, this is all for now. I hope na may natutunan kayo sa aking channel. And please kindly like, share, and subscribe na rin para naman po ay ma-inform din yung iba. Thank you and until next vlog. Bless po!